Welcome back for another video. Another new loan app na naman po ang pag-uusapan at isi-share ko sa inyo sa video na ito. Bagong utangan siya online at downloadable siya sa Google Play Store. Which is itong si Finlo Loan App. So, I don't know kung nakita nyo na siya sa mga ads. Kasi sa ads ko kasi siya nakita. Nakita ko nga na may mga pautang siya, may mga loan amount. Kaya sabi ko, ano to? Loan app na naman siya. Kaya ang ginawa ko, kinlik ko yung install now. And then, loan app nga siya. And as the moment that I'm filming, no, ito yung reviews niya. Kunti-kunti pa lang. Bagong-bagong loan app talaga siya, guys. At ang baba ng rating niya kasi nga bago pa eh. And then meron siyang 5,000 downloads na. Tinignan ko nga yung details po nung app at isa nga siyang loan app. May mga loan details po siya dito. Pero hindi kasi ako nagre-rely sa mga ganito, guys. Kasi bibihira lang talaga ang nakakatama yung mga pinaportray nila dito sa actual. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo kapag mga bagong loan app, panoorin niyo po muna yung video para may heads up kayo, may ideas kayo, naging aware kayo sa loan app na ito. Paano nga ba mag-apply dito? Okay ba yung interest rates niya? Okay ba to utangan? Kaya nga step by step, i-share ko sa inyo sa video na ito. But before that, as usual, kapag mga bagong loan app, sinisilip muna natin yung kanyang mga lending partners or ang kanilang loan provider, no? Kung sila po ba ay SEC registered under sa list of recorded online lending platform kasi ito ay loan app. Well, sabi niya po dito, ang lending partner niya po ay si Peso Star Credit Lending Corporation at meron siyang SEC registration. And tinignan ko siya sa SEC website under kay list of recorded online lending platform kasi loan app nga ito. Hindi ko po makita itong si Peso Star Credit Lending Corporation. At tinignan ko naman yung Finlo loan app mismo kung nandoon is hindi ko rin siya makita doon. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag mga bagong loan apps po, lalo na kapag wala pa sa SEC website, no, medyo mapapaisip ka talaga. Kasi madami ang mga loan app na SEC registered, medyo hindi pa makatarungan yung mga interest rates na medyo unfair pa. Well, kaya nga kapag mga ganitong mga bagong loan app na wala pa sa SEC, let me explain first, no. Ako muna yung magta-try dito, no, para na-inform na kayo dito bago nyo pa man siya i-try. Well, kahit wala siya sa SEC is dinownload ko pa din po yung app. And then here po, I need to agree and continue po to access my device info, location, installed apps, camera, etc. And then check natin tong privacy policy, no, para makapag-proceed ako dito sa loan app na ito. And then right after po, I need to provide my mobile phone number na i-register ko po sa loan app. And then magpapadala po sila ng verification code sa akin. And gladly naman po si Finlo po yung nagpadala sa akin mismo. So in-enter ko po yung verification code and then so here po, nandito na tayo sa pinaka-dashboard po ni Finlo. At sabi niya dito, meron siyang ino-offer ng up to 32,000 pesos. And this is not guaranteed, guys, na ito talaga yung makukuha nating offer, no? Kasi subject for evaluation lahat. Kapag new borrower pa lang tayo dito at huwag tayong mag-expect na ganito talaga kataas yung offer nila. Ma-offeran tayo pero hindi siya ganito kataas. Well, dito sa baba, guys, meron siyang product details and hindi ako masyadong nagre-rely nga dito kasi this is not final pa. So, mag-undergo muna ako ng application and then i-share ko of course sa inyo kung magkano yung loan offer ko, magkano yung interest rates ko. So, here po, click lang natin tong claim your limit and then agad-agad po, we need to provide the emergency contacts po. So, 4 po yung hinihingi nila dito. At nakalagay po yung note dito sa baba na if we are unable to contact you, we may contact your emergency contact. Well, dito po pala, magdadirect po siya sa ating phone book list. Hindi na natin kailangan mag-fill up manually po. Well, after po nito, this is followed by the identity information na. Well, here po is the ID information na po ito and as well as our selfie. For you to have an idea, ito yung mga IDs po na nire-require nila, napakadami and meron po silang recommended ID type. So, pipili lang po tayo ng isa dito and then pipicturan po natin yan. And then pipicturan din po natin yung ID na hawak natin siya. And fill up pa natin dito sa baba, guys, yung mga hindi pa na-fill upan or hindi siya nag-auto-fill up kasi including our name, our ID number. So, after po nito, submit natin. So, agad-agad po, withdrawal method na po yung hinihingi po nila. And as you can see po, kapag mga e-wallets po yung pinili natin, nang hihingi sila ng 25 pesos na fee. And then, iba rin po yung fee nila sa MLOE saka sa RD Pawn Shop. And as well as the bank pala, 25 pesos din hinihingi nila. So, well, guys, ang pinili ko dito is si GCash. And then, nag-input po ako ng account details ko regarding my GCash account. Then, agad-agad po, in-offeran po nila ako worth 1,500 pesos. So, I think this is it na. Ito na yung loan offer nila sa akin na kung gusto ko siyang i-loan, I can withdraw it na. Well, ito na nga. Ang minimum amount na pwede kong i-loan dito is 500
1,500 pesos and ang maximum niya po is 1,500 pesos. Well, ito nga pala yung repayment schedule ko. So, sa first schedule ko is within 7 days to pay po. 7 days to pay po yung aking babayaran dito, no? And then the second term po is 8 pesos na lang. Well, click natin tong details of the fees and then dito po may disbursal amount or yung amount na ma-receive na lang daw po ako na 815 pesos. So, 1,500 na ilo-loan ko, 815 na lang yung ma-receive ko. This is because of the interest daw na 8 pesos. Grabe naman yung service fee niya, 600 pesos agad. And then yung payment channel fee nga kanina sa GCash, diba, yung pinili ko. At ang pinaka-highlight dito guys, ang ma-receive na lang po natin ay hindi buo. Sa 1,500 pesos, 815 na lang ma-receive natin. Almost 50% of the loan amount. Yun yung hinihingi nila sa atin. Loan shark siya talaga. Ang bilis lang ng araw na to, tas ito yung babayaran mo. Kaya pala 1,500 buo mo siyang babayaran sa first repayment kasi hindi nga naman pala talaga siya buong matatanggap. Well, kayo pag-isipan yung mabuti to ha kasi mataas talaga yung interest rates niya. Well, ganun pa man. Sinubukan ko pa din siya. Gusto ko ipakita sa inyo kung nakakapag-loan ba talaga dito since bagong loan app ito. So, sinubmit ko yung aking application. Nakalagay dito na loan information submitted successfully and then after nyan, mag-under review siya. And then, nagpunta ako sa dashboard niya. Naka-auditing na daw ako. So, it will take 1 hour daw. Magna-notify naman daw sila sa akin. So, after this one, binabalik-balikan ko yung app. Sina-check ko nga kung may result na. And then, I found out po, rejected po ako upon disbursement na nakalagay dito, your integrated review did not pass. Temporarily cannot apply for a loan. Nakalagay dito guys that I can reacquire on every month first daw na pwede ako mag-reapply dito. So, in short po, disapprove ako dito. Nireject po nila yung application ko dito. So, okay lang din sa akin. No? At least tinry kong mag-disburse dito. Pinakita ko sa inyo kung nakakapangutang ba talaga. So, I don't know kung ako lang yung nare-reject dito. Well, for me, it's my pleasure din na ma-reject din dito. At least I tried po na i-disburse siya. No? Kasi nga, transparent naman siya sa kanyang loan offer. Hindi naman siya auto-disbursement. Nagpakita siya ng fees, ng loan details, which is yun naman yung gustong-gusto natin. And kaya ko siya tinry for your awareness, for your sake, sinubukan ko siya. Kahit alam ko na mataas yung interest rates niya. And one more thing, hindi pa siya naka-register sa list of recorded online lending platform ng SEC website. Kaya hindi natin masasabi na legit talaga itong bagong utangan na ito or bagong loan app sa Google Play Store ngayon. Well, for me, obviously, hindi ko po siya ma-recommend. And medyo red flag din kapag wala siya sa SEC website talaga. Medyo hindi natin siya mapagkakatiwalaan. So, ako lang naman to. And it's up to you pa din naman kung gusto nyo pa rin i-go itong loan app na ito. Or kung gusto nyo pa din mag-apply dito. At least sabihin ko kayo ng heads up, naging aware kayo. At nagkaroon na po kayo ng ideas regarding this loan app. Well, anyway, sa mga nakapag-try na dito, if ever may nakapag-try na, paki-comment down below naman po yung experiences nyo para aware po tayo dito lahat. So, don't worry, patuloy naman po akong bibigay sa inyo ng update regarding different loan apps, new loan apps na existing ngayon. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching. Bye!